Highness ang isang makiling shadow play presentasyon ng Ibong Adarna. Sa kaharian ng Borbania, namumuhay ang isang makapangyarihang hari, si Haring Fernando. Kasama ang kanyang buting asawa, si Reyna Valeriana, at ang kanilang tatlong anak, sina Don Pedro, Don Diego, at Don Juan. Inyong mukha ay puno ng daluhati. Ako ay natitinip ng isang masamang panaginip at wala noon ako ay hindi nakatulog na mahimik. Ang aking puso ay mabalat ng matindi kalungkutan. Kailangan natin humanap ng paraan upang pagalingan kayo, mahal na hari. Kami po ay nandang gawin ang lahat upang kayo galing. Sabihin niyo lamang po ang dapat namin gawin. Ano man po ang iyong ipabutos, kami susunod. May isang wagang libro na tanging kayang magpagaling sa iyong pakiramdam. Ang Ibong Adarna, kailangan mong tagpuan ninyo ito. Umangat ko ang pagkahanap sa Ibong Adarna ay hindi magiging madali. Kailangan tapang, tiyaga at pananampalataya. Upang magpagaling ang kanilang ama, ang tatlong prinsipe ay nagpasya ng humayo upang hanapin ang Ibong Adarna. Ako po ang nauuna, mahal na ama. Ako ang panganay, kaya nararapat na lamang ako ang una sa paglalakbay. Ang dalhin gabay na ito. Si Don Pedro ay naglakbay ng matagal. Binakbay ang nabibig-bibig at matarik na bundok. Pagkatapos ng tatlong buwan at ang lakbay, nahanap niya ang Piedras Platas. Dahil sa kalungkutan at katagalan ng pagpinibay, siya ay hiniga na mahinga sa ilalim ng mga puno at matulog. Ama, ako naman po ang susunod. Ako ang magpapatuloy ng paghahanap. Tunay ka, huwag kang malingang ng pag-asa. Si Don? Diego ay sumunod sa yapak ng kanyang pagkain. Ngunit siya ay napagod at gutom sa paghihintay ito ng Ibong Adarna. Dumating ang Ibong Adarna at ibunanta. Siya ay nakatulog dahil sa Ibong Adarna at maya-maya ang ibon ay bumili. Katulad ng kapatid niya, siya rin ay naging bato. Tatlong taon na ang lumipas muli nang umalis ang panganay. Ngunit wala pang nagbabalik. Ako po ang bunsong anak. Hindi ko matiis na manatili rito habang nakita kong lumalala ang inyong karamdaman. Nais ko pong subukan hanapin ang Ibong Adarna para sa inyo. Ikaw ang pinakamatapang. Ano anak mo ang gana ito? Ako po si Don Juan, anak ni Hari Fernando ng Borbania. Hinahanap ko po ang Ibong Adarna upang mapagaling ang aking amang may sakit. Ang ibang gana, hindi madali ang iyong layunin. Ngunit tutulungan kita. Tandaan mo ang landas na ito. Kita mo ang susunod sa emetanyo na makakatulong para sa iyo. Lubos ang pagsasalamat ni Don Juan. Siya ay nagpatuloy at nakarating sa tirahan ng ikalawang ermitanyo. Ano ang iyong hinahanap bilang magpili? Ako po ay naglalakbay upang hanapin ang Ibong Adarna upang mapagaling ang aking ama. Malapit ka
kinagawa. Ngunit mag-ingat ka, sapagkat ang ibang daan ay dumatang palamang sa unang iya sa batas ng sunog. Kailangan manatili kang gising. Gamitin mo ang mahuwagang kaya at sapa kung hipuin ang antot at sugatan ng iyong paraan. Sa ganitong paraan, hindi ka makakatulog. Kapagtapos, tumuli kung ibon sa magtulog. Gamitin mo ang simpas upang ito'y sa isip. Tinuruan si Doc kung ano ikalawang alukanya kung paano matutuloy ang sugpa ng awit ng Unang alaya. Gamit ang dalang na kanyang palad at ang matalas na yamaha, kanilang laban ng antay. Hindi nakatulog si Don Juan habang pinatuloyan ang pagkakaroon ng awit ng kanyang abala. Salamat sa Diyos! Nahuli ka ng ibang Adarna. Bumalik si Don Juan sa tubo ng kanilang. Nalaman na ang ibang Adarna. Pinagulong siya nito ng banga. Pinutusin si Don Juan ng mas natin ng tubig at ibunas si dalawang ito sa ilalim ng tulo. Naibalik sa buhay ang kanyang mga kapatid. Salamat sa Diyos! Kayo'y buhay. Manilog. Malik kasama ang dalawang kapatid. Pagkatapos magsalo-salo, hinalak nilang Malik kaagad sa Barbanya upang mapagayin ang ama. Nilalaan silang umiwas sa pagtataksil. Hindi na ako makipagay. Dahil ng papuri sa kanya mapupunta na naman. Kaya nga, dapat siya ang mawala. Pagod na akong maging pangalawa. Si Don Diego ay pumayag kahit labag sa kalooban. Sa mungkahin ang mawawala ay ang kapatid. Kanilang binubuka ang liso. Pedro, anong ginagawa? Ang hirap ko na lang paliwanag ko. Pakalibulit na lang kami sa likod niya. Tayong tatlo ang magkakapatid. Wala akong pahiram. Kung dapat titingala. Dapat ang may hawak ng ibong Adarna. Tama na, baka Tumahimik ka nga! Ako naman ngayon. Ako ang magpangkala ng ibon. Ako ang magiging bayan. Ikaw, mabulok ka sa gubat na to. Pero naman na, mapis ka na. Hindi ka nababalik sa pansyo. Iniwan nila si Don Juan na duguan at nananawalaan. Pagkatapos pagtaksilan muli ang mga kapatid sa pagpapalaya sa ibong Adarna, muli naglakbay sina Don Pedro at Don Diego upang hanapin ang kanilang kapatid. Nakita nila si Don Juan sa Armenia at sa pangakong kakalimutan na ang karaan at sisimula ng panibagong buhay, sila ay nagsama-samang mumuhay roon. Sa kanilang paglalakad sa Armenia, kanilang nakita ang isang balon. Ako ay may nararamdamang kakaiba sa balong ito. Mabuti pang babae natin ang ating mauunaw. Gamit ang isang mahabang lupit, ibinabad nila Don Juan sa kailiman ng balon. Sa unang surya pa lamang,
ni Don Juan ang kakaibang tibok ng kanyang puso. Ang kagandahan ni Don Juana ay tila hamon sa kanyang katatagan. Napaganda mo. Sino ka? Ako si Doña Juana. Ako si Don Juan, prinsipe ng Barbania. At sa unang nakikita ko sa iyo, tila ba ang bintang oras? Sa unang sulya pa lamang, nadama ni Don Juan ang kakaibang tibok ng kanyang puso. Ang kagandahan ni Don Juana ay tila hamon sa kanyang katatagan. Ngunit paano kita itatago? Ako ay bihag ng isang higante. Ngunit sa puso ni Don Juana ay kanyang mga salita ay pawang paraan lamang upang magkatakas. Ang kanyang paningin ay puno ng desperasyon, hindi sang pag-ibig. Hindi pa man ang kanyang paningin ay puno ng desperasyon, hindi sang pag-ibig. Hindi pa man natatapos ang kanilang pag-uusap, dumating na ang higante. Naglalaban sina Don Juan at sa tulong kanyang pananampalataya at nidala nito ni Don Juan. Maraming salamat, Don Juan. Tunay kang bayan. Ngunit bago tayo umalis, maaari bang iligtas mo rin ang aking kapatid na si Leonora? Mag-ingat ka sapagkat may kampi niya sa kanya ang isang serpiente. Lumakad siya sa mas madilim na bahagi. Doon niya matatagpuan si Doña Leonora. Parikit, mahinhin, at tila liwanag sa kadiliman. Ako ay si Doña Leonora, kapatid ni Doña Juana. Paano mo narating ang aming kaharian? Hindi mo ba alam na maaari kang mamatay dito? Hindi ko akalain may isang kagandahang mas malalim pa sa una kong nakita. Tila ba ang puso ko ay muling nabukaw? Si Don Juan sa kanyang kabutihang loob at puso marupok sa ganda ay muling umibig sa pangalawang pagkakataon. Ngunit ngayon ay mas totoo, mas dalisay. Ikinalaban ang serpente takas ang dalawang mula sa balon. Pagkaakyat nila Don Juan sa ibabaw ng balon kay Don Juan dahil nahulog sa kanyang puso ay si Doña Leonora. Naiwan ko ang aking singsing. Una kong nakita, tila ba ang puso ko ay muling nabukaw? Si Don Juan sa kanyang kabutihang loob at takas ang dalawang mula sa balon. Pagkaakyat nila Don Juan sa ibabaw ng balon, nakaramdam ang matinding inggit si Don Pedro kay Don Juan dahil nahulog sa kanyang puso ay si Doña Leonora. Naiwan ko ang aking singsing na diamante at pinamana sa akin ng aking ina. Kung gayon kayo dito maghintay, ako ay bababa upang sisigang kunin agad. Prinsipe ko, huwag na natin aalahanin ang aking singsing. Hindi ko kaya ang bumaba ka ng mag-isa. Leonora, aking giliw, ang iyong singsing ay aking kukunin. Huwag mag-alala, maghintay ka lamang sapagkat ako'y agad na magbabalik. Habang si Don Juan ay bumaba sa balon upang kunin ang singsing, si Don Pedro dulo sa kanyang inggit ay pinutol ang bibig. Kaya ang dalawang magkakapatid ay nagtaka. At ang dalawang prinsipe ay nagbalik sa Barbania. Dala ang dalawang prinsesa at iniwan si Don Juan sa balon. Teacher, stop na po. Opo.